At alam mo, Diana, ako mahilig talaga ako sa music and recently talagang nag-emerge yung mga tinatawag na indie music. At syempre, para bigyan tayo ng information tungkol dyan, puntahan natin si Carla Lizardo sa Personage. Musika ang kanyang naging buhay. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy niya itong pinagyayaman sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Pero ating kilalanin ang founder ng Indie Pinoy Music na si Nolet Abanilla. Ang gusto lang namin, mai-provide dun sa mga artist yung audience na gusto nilang iparating. Sir, so early 90s pa lang, involved na kayo sa band scene. Can you tell us a bit more about how you got into the music industry? Ayan, nag-start ako sa college band. Mahilig kasi ako sa music, so yung mga barkada. Tapos eventually, sumama ako sa different variety bands na napasama ako sa mga artist ng backroom. Hanggang napunta ako kay Gladys and the Boxers na naging K and the Boxers na ngayon. So ano po ba yung mga genre na tinutugtog ninyo? Variety kami. Halos lahat yata ng genre na daanan ko. Iba-ibang bands din kasi yung sinasamahan, tsaka iba-ibang artist. Kanya-kanyang genre sila eh. So, yun, lahat na daanan ko. Okay, so gaano kaiba pagiging yung member ng isang band kaysa sa ngayon? Parang malaki ba yung difference ng pagiging member ng isang band? Sa mga tinutugtog pareho lang. Pero yung kung paano mag-penetrate sa music scene, medyo mas madali na ngayon dahil sa internet age. Okay, so talagang pwede na mag-record sa bahay tapos madali na i-upload. Yun ba yung Ayan. Okay. May mga problemas pa rin, katulad yung kung paano i-market yung songs. Yes. Pero sa ngayon, wino-workout, kaya nandun yung may grupo ako, yung Indie Pinoy. Yes. Kaya wino-workout namin na maging available sa lahat yung mga songs ng mga independent artists. Okay, so can you tell us a bit more about Indie Pinoy? Ang Indie Pinoy kasi siya yung biggest na group na nag-cater sa mga independent Filipino artists sa music. Kaya siya Indie Pinoy. Ang aming major na focus ay yung digital distribution. Pwede siyang mobile, pwede rin siyang yung through web downloads. Okay. Kasi ito na yung age na medyo hindi na ganun kalaki yung sales ng CDs. So kung bibili ka ng kanta through the internet or through cellphone. Okay, so kailan po ito nag-start? 5 years ago, yun, nag-start kami. Isang group lang kami actually ng 5 bands na gustong makapasok sa industry. Since hindi kami pinapansin ng mga yung mga partners, yung mga content provider, dahil maliit lang kami, nag-suggest yung isang content provider na mag-band together lahat ng mga independent artists para i-treat kami as a major label. Yes. Sa tingin namin sa Indie Pinoy, nagawa na namin yung nandyan na mag-market ng songs. Okay. Ang nagiging problema na lang sa ngayon ay yung promotion. Dahil promotion needs money. Wala kaming pera dahil kanya-kanya talaga kaming kaya. Yes. Ayan. So yun yung situation na nangyayari. So paano magiging member ng Indie Pinoy? Open naman kami kahit sino pwedeng sumama. Ang aming relationship with the artist kasi is contract basis. Okay. Depende sa project. Pwede kasi kayong maging member ng Indie Pinoy through yung digital distribution namin, partners with different companies. Or pwede rin yung project per project basis, like meron kami sa event. Yun, pwedeng ganun lang. Kung wala pa kayong mga recordings, dun pa lang muna siguro. Okay, pero ngayon, ilang bands na yung member ng Indie Pinoy? Pinagmamalaki namin nasa 1,000 bands kami lahat. Wow, ang dami pala. Ano yan, nationwide, actually hindi lang nationwide kasi global dahil may mga bands din na nasa ibang bansa. Sir, so ano po yung nakikita niyong future ng Indie Pinoy tsaka ng music industry na rin sa ating bansa? Like sinasabi nung ibang member na artist namin, ang indie daw is the new mainstream. Sana nga ganun na, indie na yung papakinggan ng
karamihan. Okay, pero sobrang nahihirapan ba lumaban yung local music scene sa international? Okay. Malaking bagay dyan yung media. Lalo-lalo na yung radyo. Kasi maraming radyo na foreign pa rin ang pinapatugtog, hindi nabibigyan ng space ang Pinoy. Okay, so wala talagang radio station na dedicated sa Filipino music? Sa ngayon, parang wala na rin. Meron sa mga probinsya, yung mga maliliit na mga radio station sa probinsya. Pero hopefully sana magkaroon. Okay, so last lang po, meron po ba kayong message para sa ating mga viewers? Sana tangkilikin nyo yung music ng Pinoy, lalo-lalo na yung mga independent artists. Ang kanyang hangarin na makatulong sa kapwa musikero ay isang katangiang dapat na ipagmalaki at maging huwaran sa ating mga kabataan ngayon. Dapat nating matutunan na ibahagi sa kapwa ang talentong ipinagkaloob sa atin. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Pilipino, ako si Carla Lizardo.